tatay. Hindi ko maintindihan nakasulat. Parehas kami ng... Buksan mo, buksan mo. Saan mo, tay? Hello mga mamis, meron ngang training ngayon sila Kyle pero sa ibang school. Bali, pangalawang training na nga ni Kyle to doon sa school na pupuntahan namin. Kaya naman hindi siya ngayon pumapasok sa school nila pero alam naman ng advisor niya yun. Mama na nga pala akong maghati dito kay Kyle dahil kahapon nga binantayan ko talaga siya. Malapit lang din naman sa amin to kaya naman nakarating din kami kaagad dito. Madalas nga talaga nalilate si Kyle dito. Madalas nga din talagang nalilate dito si Kyle dahil pagod na nga rin. Kaya naman hinahayaan ko muna siyang matulog. Pagkahatid naman namin kay Kyle, dumiretso nga kami dito sa school nila. Kumuha kasi ako kahapon ng card nila at meron nga din talagang meeting ngayong araw na to. Kaya naman ako na nga lang muna ang magbabalik sa teacher niya. Busy nga dito yung daddy ni Kyle dahil nilalagyan niya nga talaga ng speaker tong e-bike. Gusto niya kasi maayos tong e-bike na ginagamit namin. Pagkasundo ko nga kay Ate Noemi at kay Iya, pumunta nga kami dito kaagad kay Kyle. Mama nga sila sa akin, gusto daw kasi ni Iya makita yung kuya Kyle niya. Kakatuwa nga lang dahil sumilip nga din kahapon dito yung mga coaches ni Kyle tapos ngayon nga ay pumunta dito para naman turuan sila. Hindi nga lang si Kyle yung tuturuan, pati na nga rin talaga yung mga kasama dito ni Kyle na mga player na mga bata. Yung mga natalo nga sa games, ganito nga yung ginagawa. Yung kinagabihan naman, hindi na nga din talaga nag-training si Kyle kaya naman pumunta nga yung coach niya doon sa pinagtitrainingan niya. Dahil meron nga kaming family dinner ngayon. Bali sa side ko nga pala yun. Nagkita na nga lang kami nila tatay dito sa may kanto. Pero ito nga ay surprise talaga para sa kanya. Dahil nung nakaraan nga, birthday niya, ngayon lang talaga namin gaganapin dahil busy nga din talaga lahat at si tatay ay may trabaho. Dito yung may sounds dahil baka makopyright tayo. Bali, sinurprise nga talaga namin dito si tatay. Gulat na gulat nga yan at hindi niya talaga to alam. Mismong birthday nga talaga ni tatay, minessage nga lang talaga namin siya at hindi namin siya tinawagan. Kasi nga may usapan na talaga kaming magkakapatid. Guro nga talaga na nibago nun si tatay. Kasi palagi talaga kaming tumatawag kay tatay kapag birthday niya at nagkikita-kita nga kami. Pati nga yung mga apo niya nagvi-video para batiin siya. Guro nga nanibago talaga si tatay. Kaya naman nung umuwi nga si kuya at pinuntahan si tatay, parang sinabi nga ni tatay na hindi nga daw namin siya pinupuntahan at mini-message or tinatawagan man lang. Kaya naman itong mismong araw nga na to, tsaka ko pa lang talaga siya tinawagan. Sinabi ko nga sa kanya na ikakain namin siya ni Kyle sa labas. Kinakainan nga daw sila ni Vince, dapat daw doon na lang nila kami aayain. Pero pagpasok nga dito, nagulat talaga yan. Grabe, iba pala talaga yung feeling kapag nasusurprise mo yung magulang mo. Tatay na nga lang din talaga kasi ang meron kami. Gulat pa nga talaga yan si tatay pagkapasok niya tapos mangiyak-ngiyak talaga yan pero hindi niya tinuloy. Pigilan niya pa nga talaga yon at inaasar talaga siya ng mga apo niya dito. Nausap na nga rin pala ni Kuya Russell itong si tatay. Kasi kahit itong si Kuya Russell hindi niya talaga mini-message si tatay. Di rin kasi talaga si tatay sanay. Di man niya sinasabing nagtatampo siya pero nararamdaman talaga namin yun. At nga pala nang in-order namin dito ay favorite talaga ni tatay. Sa mga bata naman, chicken wings nga lang talaga ang gusto niya. Di rin pala kami kumpleto ngayong araw na to. Paano ba naman kasi yung asawa nga ni Ate Noemi may pasok. Ganun din yung asawa ni Kuya at ni Ate. Lalo na nga si Kuya Russell dahil nasa malayo siya. Pero nandito naman yung asawa niya at dalawang anak niya. Picture taking na nga muna kami dito bago kumain. Di rin talaga namin naubos lahat kaya naman maraming natira. Pero sa wings naubos talaga ng mga bata yon at nakaisa nga lang talaga ako doon. Nagulat nga ako kay Kyle paano ba naman kasi binigyan niya pala dito ng letter si tatay. Feeling ko kanina lang niya to ginawa dahil sabi nga ni tatay hindi nga daw niya maintindihan yung sulat ni Kyle dito. Sa akin talaga nagmana ng sulat si Kyle, Diyos ko po. Hindi nga lang ito yung deserve ni tatay pero ito lang talaga ang kaya namin. Dahil si tatay sobrang sipag talaga niya. At kapag day off naman ni tatay ay namamasada talaga yan. Hindi kasi talaga siya sanay ng walang ginagawa. Ay pahabol pa nga dito si Ral. Wala na nga lang talagang nag-abot ng ampaw dito kay tatay at kumis. Nakita nga ni Kyle kaya naman bigla nga talagang lumapit sa akin yan at sinabi niya nga kay tatay. Meron nga din daw siyang ampaw at hindi talaga siya magpapatalo. Diyos ko po. Pero sabay bulong kay tatay na ibabalik niya nga rin sa akin mamaya yung binigay ni Kyle, char.
Pero sana nga lang talaga sa susunod, hindi lang ito yung maiparanas namin kay tatay. Yun na nga rin pala kami nakakapag-picture, kaya naman ito para may latest ay nagpicturean muna nga kami dito. Siyempre, hindi mawawala si Kuya Russell dyan. Asa malayo at nasa trabaho man yan, makakapuslit pa rin yan, Diyos ko po. Tapos, nagkayayaan nga kami dito sa may San Jose dahil magpe-fiesta na nga din pala dito. Magpapababa na nga muna kami dahil napakadami talaga naming nakain dito. Ayaw pa nga din pala umuwi nila Kyle dito, kaya naman nag-request sila at dumaan nga muna kami dito sa simbahan. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!